May nagtanong, saan daw mababasa sa Biblia na ang mga apostoles o si Jesus mismo nagsabi na ang Roman Catholic Church ay itinatag niya? Okay. Ang term na Roman Catholic Church po ay late na na-attribute sa simbahan, pero ang simbahan mismo nag-exist na nung 1st century. Matthew 16:18, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Mapapansin natin, sinabi ni Jesus na church, pero wala pang specific na pangalan at that time. Ibig sabihin na una muna nag-exist ang church bago na ibigay ang pangalan. Halimbawa, ang Pilipinas. May pangalan na ba ito bago ito naging bansa? Wala, di ba? Late na ipinangalan ang Philippines. Gayon din sa tao, kung nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga nanay. May pangalan na ba tayo agad? Wala, di ba? Nag-exist muna tayo bago tayo binigyan ng pangalan. In the same way, nag-exist muna ang church bago naging common ang pangalan ng Catholic. Kaya hindi ibig sabihin na kapag may pangalan na banggit sa Biblia, yun na kaagad ang tunay na simbahan. Halimbawa, ang Iglesia ni Cristo, nasa Biblia yung pangalan nila, pero 1914 lang sila nagsimula. Yung born again, yung dating daan. Kaya hindi sapat ang pangalan lamang ang basihan ng katotohanan. Si Cristo mismo ang nagbabala sa Matthew 24:4-5 na maraming darating na magdadala sa pangalan ni Jesus at magliligaw sa mga tao. So ano ba talaga ang palatandaan sa tunay na iglesia na itinatag ni Jesus? Una, ito ay itinatag mismo ni Jesus. Matthew 16:18, "Nor Peter, upon this rock I will build my church." Pangalawa, si Saint Peter po, yung binigyan ng mga susi ng kaharian. Matthew 16:18, hindi po ipinaduplicate kay Kibuloy, hindi po ipinaduplicate kay Felix Analo, hindi po. Pangatlo, ito ay nagpapatuloy mula pa ng unang panahon ni Jesus hanggang ngayon. Kaya kapag tinitingnan natin yung kasaysayan, iisa lamang ang simbahan na matitrace mula sa panahon ni Jesus hanggang ngayon. Walang iba, ang Roman Catholic Church. Ang unang papa ay si Saint Peter the Apostle at hanggang ngayon ay may tuloy-tuloy na succession ng mga papa. Ang papa natin ngayon, Pope Leo XIV, ang siyang ika-267 Pope from the succession of Peter. Mayroon bang ibang simbahan na maititrace mula sa 1st century hanggang ngayon na may tuloy-tuloy na leadership? Wala, di ba? And ayon pa nga sa referensya, yung history na mismo nagsabi. Basa tayo sa encyclopedia. Broiler's Encyclopedia. Catholic Church. Greek Catholicos, which means universal general, generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Ito sa Compton's Encyclopedia. Roman Catholic Church, the first 1,000 years all Christians were members of the Catholic Church. International Encyclopedia, Volume 20, page 520. Jesus Christ, its founder who was both human and divine. Sino daw founder ng Catholic Church? Si Jesus Christ. Young Students Learning Library Encyclopedia. Roman Catholicism. First 1,000 years, all Christians belongs to the Catholic Church. At mismo sa World Almanac and Book Facts, page 688, Roman Catholic Church founded by Jesus who named Saint Peter the First. Kaya, kung susuriin po ang Biblia at kasaysayan, malinaw mga kapatid, na ang simbahang Katoliko ang may direktang ugat mula sa simbahang itinatag ni Kristo. Sabi nila, wala yan sa Biblia, hindi yan totoo. Maniniwala lang kami pag nasa Biblia yung sinasabi ninyo. Kasi yung katotohanan, nasa Biblia lang. Okay, kung ganyan yung logic ninyo, sasabihin ko, hindi ako maniniwala sa inyo kasi yung pangalan ng church ninyo, nandyan ba sa Bible? Yung pangalan mo, nasa Bible ba? Kasi ang totoo, hindi naman lahat nakasulat sa Biblia. Mismo, si John yung nagsabi, 21:25. Maraming ginawa si Jesus na hindi naisulat. Ibig sabihin, hindi lahat ng ginawa at nuro ni Jesus ay nasa Bible. At kung babalikan natin yung Acts of the Apostles, chapter 2, verses 37-41, nangangaral si Saint Peter na convert ang first Christians. Hindi dahil nagbasa sila ng Bible, kundi dahil nakinig sila sa pangaral ni Saint Peter the Apostle. Kasi nung panahon ng mga apostol, wala pa pong compiled Bible at marami pang taong hindi marunong magbasa. So, paano sila naging Kristiyano? Through preaching, through oral teaching, through tradition. Kaya malinaw ang sinabi sa Thessalonians 2:15, "Stand firm and hold to the traditions you were taught, whether by word of mouth or by letter." So, notice, word of mouth and letter. Hindi sinabi na letter only.
Kaya delikado po ang sola scriptura mga kapatid. Kasi kapag sariling interpretasyon lang ang base, yan ang dahilan ba't nagkakaroon tayo ng bilyon-bilyon o libo-libo, milyon-milyon na mga interpretasyon. Libo-libo ding mga denominations. Kaya ang daming mga sulpot ngayon. Kaya nga, nung una, nagtatag si Jesus ng church. Nagtatag siya ng simbahan. Sabi ni Jesus kay Saint Peter, yung unang santo, Papa. Matthew 16:18, "Upon this rock, I will build my church." At sabi din sa Timothy 3:15, "The church is the pillar and foundation of the truth." So the church is the pillar and the foundation of the truth. Ang simbahan, hindi ang Biblia alone, is the pillar of truth. Hindi ang sulay scriptura alone, hindi yung self-interpretation alone po. Kaya dapat pakinggan po natin yung simbahan na siyang itinatag ni Jesus at siyang binigyan ng authority ni Jesus. Kasi nauna pa po yung simbahan kaysa yung Biblia. Ang Biblia kasi, sinulat yan po sa ibang panahon, kultura, konteksto, kaya kailangan pong unawain ayon sa tunay na kahulugan nito na ipinasa ng mga apostol. Kaya mahalaga po ang gabay ng Catholic Church at ng Magisterium na siyang nag-iingat sa tamang pag-uunawa ng turo ni Kristo. Siguro, magtatanong kayo, yung paano po yung mag-reflect po sa mga verses sa Bible? Dinidiscourage ba yun? Hindi po. Maganda po yun. Yung reflection, ini-encourage po natin yun. Pero yung self-interpretation po na parang ikaw na yung may absolute authority na maghubad ng kumbaga absolute truth, ito yung final say sa Biblia, hindi po. The church has the final say po. Hindi po ng ating sarili, hindi po ang ating mga pastor. Yung church po na itinatag ni Jesus. Kasi tandaan po natin, bago nagkaroon ng Bible, nauna pa po yung church na itinatag ni Jesus. Walang iba, ang Catholic Church, the original Christian Church. At yung church na yon ang nabigay sa atin ng Bible. So interpretation without the guidance of the church, that's where confusion begins. I want to share to you a video from the Alliance of Two Hearts Parish from their live broadcast last year during Father Darwin Gitano's spiritual empowerment talk when he shares an audio recording from one of his exorcism rituals. Okay, let's watch this. Na may pare nga nagwali at tumiyagi. Ya, pangalawat mo! Bisag way kumpisal! Namura! Paminawan ninyong yawa nung sa iyang gisulti. Hindi na mo. Tanawa. Bago ni. Ato ni maging adlaw. Kung sa gisultis, nindot ting ako kay doon ay proof ba na ay official teaching sa simbahan na po'y mga yawa nga ni prove unsa ka tinuod ang official teaching sa simbahan. Paminawan ninyo ha? Mo ni problemang dako ron. Di, may makatago na lang pag-ampo sa Rosario. Santa Maria, inahan sa Diyos, inampo mo kami makasasala, para magsawa sa among kamatayan. Kamano ka, Darwin? Hindi mo ako pamilyari sa silang lugar. Amo at na nilang kalag. Ipasandan man sila dito. Kapalo ka, Darwin. Tawag simbahan. Puro yawa na nimba. Ito mga nanimba, Father Darwin. Darwin, wa mong father ha? Darwin, tibaw ka Darwin. Ganun ka nang nanimba. Amo na. Ano nga, di mo ngutan ng ano? Ditsuon na to, ha? Kasay mo, Giyo Kares. Why kumpisan? Nagtawat niyo Kares. Albularyo, na mga ba? Sige, silang kauglawan ni Kristo ay kumpisan. Ang laigo dito, Darwin, kabalo ka. Amo, I know that many of you have been reflecting on the video. The video is not meant to scare you. It's not a joke. It's real, what you have heard. It's an actual recording
from the exorcism ritual. And Reverend Father Darwin is an exorcist from the Diocese of Tagbilaran. So as I have mentioned, it does not mean to scare you, but to remind all of us Catholics to receive the body of Christ with reverence. If we have committed a mortal sin, let's first go to confession before receiving communion. God has provided a sacrament for you to be cleansed from any venial and mortal sins. Yes, you can attend the Mass without receiving communion, but do you want to remain like that forever? Don't you want to receive the lover of your soul, the one whom your soul deeply longs? Saint Maximilian Kolbe said, if angels could be jealous for men, they could be so for one reason: Holy Communion. Maayo gayud ang Ginoo ngadto sa tanan nga nagasalig kaniya. Kabalo ba ka kung naibutang nga dili maayo nga nagtabo sa imuha? Sa diyang ikaw musalig sa Dios, puro maayo ang magtabo nimo. Pagkaninduta, kabalo mo sa nga maayo, dili ka magkasakit, dili ka madisgrasya, dili madaot ang imong kinabuhi, dili ka magkaproblema ang tanan ni salig sa Ginoo, proteksyonan kayo sa Dios. At palakpakan ang Ginoo. Woo! Muna imo sa Ginoo. Yes, you're right. Totoo na tinutulungan ng Diyos mga nagtitiwala sa Kanya. Pero hindi kailanman itinuro ng Bible na kapag sumunod ka kay Jesus, automatic magiging puro yan ng blessing ang buhay mo. Walang sakit, walang problema, walang suffering. Sa katunayan nga, sinabi ni Jesus, diba? Blessed are those who were persecuted for righteousness. Kung ang tunay na gospel ay prosperity at comfortable life, then explain this. Bakit si Jesus na crucify? Kahit perfectly obedient siya sa Ama. Tingnan natin ang mga apostoles. Hinahabol sila, binububog, kinukulong at pinapatay dahil kay Kristo. And how about those who are other devoted Christians na nasa ospital, may mga sakit, may mga problema? Kulang ba sila sa faith? Hindi ba sila totoong Kristiyano kasi may mga problema sila? Hindi sabi ni Jesus na follow me and your life will be easy. Ang sabi niya, deny yourself, take up your cross and follow me. Ang cross ang tanda ng ating pagiging Kristiyano. Hindi comfort, hindi prosperity. Kahit ang mga santo, dumaan sila sa mga suffering. Kasi hindi naman natin masusundan si Kristo kung iiwasan natin ang cross. Sabi nga ni San Pablo, diba, na I will not boast anything except the cross of Jesus Christ. Sabi niya sa Galatians 6:14. Yes, totoo may cross, but kapag niyakap natin ito kasama si Jesus, kakamtan natin ang grasya, peace, at joy na hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa mundo. Kaya mga kapatid, mag-iingat tayo sa sariling interpretasyon natin sa Biblia. Babala mismo sa scripture na may mga false prophets na magtuturo ng ibang gospel. Gospel na hindi tinuro ni Jesus. Alam niyo ba, pag nagbabasa kayo ng Old Testament, marirealize niyo si Jesus talaga pinipinpoint ng lahat eh. Kasi tingnan niyo to. Leviticus 17 verse 11, For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement by the life. Sino ba ang binigay ni Lord na ultimate atonement for us? Si Jesus. Kaninong dugo ba ang binigay niya? Para dumanak para sa ating lahat at ma-forgive tayo sa sins natin. Kay Jesus! Which actually reminds me of this song. Question, saan ba nanggaling ang dugo ni Jesus? The Bible says in Book of Isaiah, The virgin is with child and bears a son and calls his name Emmanuel, which means the body and blood of Jesus came through Mary. Siguro yung ibang mga tao sasabihin nila, are we making Mary like God again? No, of course not. Mary is not God. But if we rejoice that we are saved by the blood of Jesus, then we must also acknowledge the mother through whom He received His human body and blood. If wala pa nag-yes si Mama Mary, may Jesus Christ ba tayo? Masasave ba tayo? Di ba wala? Nangahulugan ba to na mas mahalin natin si Mama Maria kumpara kay Jesus? No, because we cannot love Mary more than Jesus did. Nire-respeto nga natin yung mga nanay ng mga pangulo natin, yung mga mayor, yung mga presidente. How much more should we honor the mother of Christ? After all, the Lord Himself even commanded us to love our parents, to obey, to honor our parents. And Jesus did obey and honored His mother. And who are we to dishonor? The very woman Jesus honored.